isa't isa. Dito po sa ating pinopost, no, na kailan lang at ito ay natuklasan ng maraming mga nagsusuri tungkol sa pagtatanong tungkol sa Christ government. Na kalimitan sa mga ito ay mga mangangaral na mahaba na rin ang panahon sa mga pagtuturo. Sila din ay mangha sa itinataas na aral tungkol sa Christ government sapagkat nakalagay po doon sa ating pong account sa Facebook ay Jesus Christ government. Tinatanong po nila kung ito ay nasa Biblia at nilinaw po ng kasulatan na ang propesiya ni Propeta Isaias ay siyang panimula sa paglilinaw sa panggobyerno ng Diyos magitan ni Kristo. Nakalagay po diyan na ang pamamahala ay ilalagay sa kanyang balikan. At sa merong 197 nations na may mga kanya-kanyang panggobyerno, ito lang ang panggobyerno na pwedeng makapagbigay ng kapayapaan sa buong daigdig. Sapagkat ayon po dito sa ating kaibigan sa pananampalataya na si Mr. Isip, no? Napakaraming religion ngayon ngunit hindi alam ang tamang iglesia na itinayo ng Diyos. Now, ang Christ government, actually, sa pagsusuri ay hindi ito basta-bastang maintindihan ng tao. Na kapag hindi niya naintindihan ay sa madaling sabi, hindi pinaunawa sa kanya ng banal na Espiritu. At kapag hindi pinaunawa sa kanya ng banal na Espiritu, kulang ang kanyang kaalaman tungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ngayon, ayon din po sa kanyang sinabi dito, basta na lang nagtatayo ng ang tao kasi tapos siya ng Bible school or pastor na siya kaya itatayo niya ang relihiyon na inaakala niyang tama. Yung word kasi na inaakala niyang tama, may mga mananampalataya sa panahon natin na pagka sumanib na siya sa isang samahan, nasa isip niya siya ay nasa Diyos at siya ay naglilingkod na sa Diyos. At kalimitan actually sa mga members of any churches ay hindi alam ang doktrina na pinahayag ng Diyos. Mostly ang nakaalam lang leader. At nakapako sa isip ng mga followers in every churches yung sila ay nasa Diyos at sila ay nagpailalim sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at hindi nila naintindihan ang ebanghelyo ng kaharian. So itong mga comment na ito ay ilan lang sa mga tao na mga nakaobserba na marami ngayong nagtatapos, nagtuturo, nagbuo ng isang samahan na kalimitan po ay ginagamit nilang yung tinatawag na hidden knowledge. Sapat ngayon walang nang pakialam actually ang congregation sa mga deepest thing of God. Wala na silang pakialam basta iasa na nila sa leader. Wala silang pakialam kung anong understanding sa Sabat, anong paliwanag sa Sabat, anong paliwanag sa first day of the week. No? Mostly sa mga churches ganun po. At ito ang kanyang naobserbihan, which is true. Kasi ako po, naka-observe din po dyan. Nilinaw dito, sabi niya, yung iba dahil sa talino, magaling sa Bible, sugo na daw siya, kaya magtatayo na siya ng relihiyon. No? Alamin natin ang katotohanan ayon kay Pablo sa Roma. Binanggit po niya dito sa Romans chapter 10, verse 14 and 15. So,
Yung sinugo, sabi niya dito, lang ng Diyos ang pwedeng magturo, pwedeng mangaral, which is tama naman po na yung sinugo ng Diyos, iyon lang po talaga ang pwedeng magturo at mangaral. Yan. Sapagkat ang ngayon, ang makikita natin, if we use King James Bible, sa ilalim po ng 66 books, mapapansin natin ang 66 books from Genesis to Revelation na dito po nilinaw yung mga aral mula sa time pa ng Eden hanggang sa Revelation sa kingship time ni Jesus Christ, na ito pagdating kay Kristo, pagdating sa dispensation, sa Spirit dispensation, ito ay nilinaw na makita at maintindihan ng lahat yung the mystery of our Lord Jesus Christ. So pag sinabing the mystery, hindi na po pinag-uusapan dito actually yung Bible school, yung hidden knowledge, talagang burado na po siya. Kansilado na siya pagdating po sa time ng Spirit dispensation. Kaya masilan po siya sapagkat ang propesya na ipinahayag ni Propeta Isaiah from chapter 9, verse 6, ipinakita po na katulad ni Paul, dinidiin niya sa kanyang sulat. Okay, punta natin yung sulat sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 14. No, tingnan natin. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Yan. At paano silang nagsipalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang nagakikinig na walang tagapangaral? So kung uunahin natin ang baba, pagdating sa pangangaral, ang dami ng mangangaral. Kung Biblia ang babasihan, magmula kay Propeta Moises, Ezekiel, Nehemiah, ang daming mga propeta na nagpapaliwanag, at nung dumating si Kristo, nagturo, sinulat ng 4 na ebanghelyo, and then kay Apostol Pablo hanggang sa panahon natin. Kaya kung pag-uusapan naman ang fivefold ministry, may pastor, may propeta, may apostol, may ebanghelista, may guro, na lahat itong mga gifts na ito, supposedly, nasa mga churches. Ngayon, mayroong mga more than 10,000 churches sa buong daigdig. Dito sa paliwanag ni Paul, kung mangangaral ang pag-uusapan, ang dami na. Nasa daming mangangaral, maaari na ilang libo sa bansang Pilipinas na dapat ito maituro yung tungkol sa panggobyerno ni Jesus Christ. Sapagkat ngayon, sa mga nasa pamunuan ng ating pong republika, ang batas ay binibend nila na parang isang filosofiya na sinabi din sa Colossus chapter 2 verse 8 na ito ay aral hindi mula kay Kristo kundi isang filosofiya sa sanlibutan. Pag sinabing binibend, yung pinaikot-ikot, no? Yung pamilosopo na inaanggil-anggil yung mga salita na parang hindi seryoso siya sa pagkaintindi, sapagkat itong mabigat, pag hindi na pinaunawa sa isang tao yan, para ka na lang naglaro ng isang laro na wala kang direksyon, wala kang patutunguhan. So sa mga pinaunawan po nito, seryoso sila niyan, no? At pinaiingat po dito sapagkat meron ng mga ngaral bago tayo pinanganak, tulad ng binasa natin, na merong binanggit sa Biblia, at paano silang mga kikinig na walang tagapangaral. Ngayon, ang danat ng mga ngaral, ilang libo, ilang milyon na po mga ngaral ngayon. Ibig sabihin, itong mga ngaral na nagturo sa ilang mga century hanggang sa kasalukuyan,
Maaari ang mga tao hindi na nakikinig. Iba ng pinakinggan. Kasi kung balikan natin yung five senses as human being, may kanya-kanyang ano yan. Minsan may sinasabi sa ating kadalasang pinag-uusapan, physically present, mentally absent. So, hindi naintindihan ng doktrina, basta nagawa lang, nandyan ang physical, pero actually wala siyang naintindihan. Makikita mo yan sa reaction ng tao po, mga kapatid. Tulad ng pag-post ng mga video, either YouTube and FB, ang mga pagkukomment ng tao doon mo makikita ang behavior. No? May iba na tahimik lang, may iba na nakipag-usap, may iba na magsasalita is hindi mo makita ang naglilingkod talaga sa Diyos. Meron ng iba magalang, merong iba walang masamang balita para sa kanya basta pag-uusapan tungkol sa Diyos at salita ng Diyos. Lalo na pag gumamit ka ng mga bersikulo at saka mga chapter. Okay. Dito muna tayo sa atin pong kaibigan na nagpapadala, no? Sapagkat ito pala ay nagsusubaybay sa atin pong mga video. Sa verse na ito, ipinakita at paano silang nagsimpalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. So, ibig sabihin, kung hindi ipinahayag pa ang Christ government, ngayon lang, talagang lahat ng mga ngaral ngayon, amis sa araw na ito, hindi nila ito na-encounter maging sa Bible school, maging sa saan mang mga pagsiseminar, ang tungkol sa Jesus Christ government. Sapagkat mostly, ang mga nakausap po natin, excuse me, sa mga nag-aaral talaga din, na talaga nakasubaybay sa atin, na tahimik lang, mapapansin natin na karamihan po, mga leader na rin ng church, may mga church na rin po na hawak, mga pastors, kalimitan po ay nagtaka sila na saan galing yung aral nyo, yung Jesus Christ government? Bakit yan ang inyong itinataas? Ba't hindi namin makita sa Biblia? So, yung mga ngaral, kung pag-uusapan natin, ilang libo na po ang mga ngaral ang nangaral. Kung magmula kay Apostol Pablo, ilang libo na. Ay kung babalikan natin mula sa Old Testament, ilang libo na. So dito sa sulat ni Apostol Pablo, in chapter 10, at paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. Eh kung walang nangaral ng Jesus Christ government sa buong daigdig o sa bansang Pilipinas, paano magkaroon ng tamang pananampalataya ng isang tao? Sa makatuwid, sa madaling sabi, mali ang lahat ng pananampalataya. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paliwanag dito pagdating sa pananampalataya? Kaya tingnan natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Simulan natin sa verse 1. Okay, nakikita natin sa verse 1. Ngayon, pinatapalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangangarap, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyo pinanatilihan. Ibig sabihin, kung napakinggan ang ebanghelyo na pinangangaral, naintindihan niya. Kapag naintindihan niya, tinanggap niya. Kapag tinanggap niya din, naintindihan niya, nanatili siya doon. Ganun lang po kasimple ang paliwanag ni Apostol Pablo. Verse 2. Verse 2, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyo, iingatan ang salitang ipinangangaral ninyo. Maliban na kung kayo'y nagsisip sampalataya ng walang kabuluhan. Ang linaw ng scripture, mga kapatid. Sino ang tiyak na ligtas kapag nanatili siya sa aral ng Diyos? Kapag nanatili, ibig sabihin, tinanggap niya. Kapag tinanggap niya, ibig sabihin, yung pinangangaral na ebanghelyo, naintindihan niya.
Pag naintindihan niya, tinanggap niya at nanatili siya, yan ang mga taong ligtas. Paano yung mga taong hindi nanatili? Walang kaligtasan yun. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kong matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. So itong pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 at saka sa 1 Corinthians chapter 15, ito yung naglapat. Paano manatili ang isang tao kapag napakinggan niya ang Ebanghelyo? Kapag napakinggan niya ang Ebanghelyo at naintindihan niya, doon siya manatili sa Ebanghelyo. At kapag nanatili siya at iniingatan niya yon, ligtas siya. Pero kung yung pinakinggan niya, hindi siya nanatili doon sa Ebanghelyo na yon, walang kaligtasan yun. Ligtas kung matyaga ninyong iingatan ang salitang inipangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsasampalataya ng walang kabuluhan. Halimbawa po, napakinggan yung pinangangaral. Sinasampalatayanan yung pinangangaral ayon sa Romans chapter 10 verse 14. Ayan na. Tapos pagdating sa 1 Corinthians chapter 15, yung pinangangaral na pakinggan niya, yung pinangangaral tinanggap niya. Paano kung hindi siya nanatili? Walang kaligtasan yun. Magkakaroon siya ng pananampalataya, sabi ni Paul, liban. Ang sabi niya dito sa talatang ito, sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. So, pagka balikan natin yung Isaiah chapter 9, verse 6, yung pamamahala ibigay sa kanyang balikat. Dito, sinabi ng Scripture sa paliwanag ni Apostol Pablo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ngayon, sa Lucas chapter 1 verse 26, dumating si Gabriel sa buwan ng ika-6 na buwan. Iyong tatanggap ng pamamahala, which is government, bago ipinanganak ni Mary, dumating si Gabriel sa ika-6 na buwan, which is Gregorian calendar, at ipinaabot sa mag-asawa ang tungkol sa mensahe na si Mary ay maglihi, magbuntis, ang kanyang ipinanganak yung tagapagligtas. Yan po ang mababasa doon sa chapter 1, verse 26 at sunod-sunod na mga verses. At itong namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, binanggit ito ng Matthew chapter 12 verse 40 na ang anak ng tao ay mapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Itong paglibing sa kanya, yung kamatayan na yung pinag-uusapan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, merong 3 araw at 3 gabi. Ngayon, itong 3 araw at 3 gabi, kung atin pong titingnan sa panahon natin, kung namatay siya ng Biyernes, anong araw ang ikatlong araw? Halimbawa, ang kukunin natin 9 hours sa day of death ni Christ sa 9th hour, alas 3 ng hapon magmula alas 6.
Yung 9th hour, alas 3 ng hapon, sa ibang aklat sa Biblia is 3rd hour. So yung 9th hour na yun, kapag tingnan natin ang time, is 3 p.m. to 3 p.m. So alas 3 ng hapon, ngayon, pag kinabukasan, 3 p.m., 24 hours po yan. So kung namatay siya ng Biyernes, 3 p.m., ang unang araw niyan pag kinabukasan ng Sabado, 3 p.m. Isang araw yon. Pag kinabukasan po ng Linggo, 3 p.m., dalawang araw yon. So pag kinabukasan po ng 3 p.m. ng Lunes, tatlong araw yon. So kung bibilangin natin ang tamang bilang sa scripture, sapagkat sa Lucas, diniin po na 9th hour, Lunes ang resurrection ni Jesus Christ. Ngayon, sa panahon natin, ang linggo po ay dinisign ng ating kinagisnan na first day of the week. So yung design na ito hindi na galing sa Diyos, kundi galing na sa tao. Ang tanong, ito ba ang pinakinggan natin na aral mula sa Ebanghelyo na ang 3 days and 3 nights ay nasa loob ng weekly competition na ngayon po kinikilala na ang Biyernes sa Islam is 7th day. Sa Jew naman, kinikilala na ang Sabado ay 7th day. Sa Christian, kinikilala ang Sunday is 7th day. Ngayon, sa 7th day, which is Sunday, Friday na namatay si Kristo, hindi tama na i-declare na ang linggo ay first day of the week sa biblical na pagsusuri. Tingnan muna natin yung 9th hour sa time ni Apostol Lucas sa kanyang paliwanag po. Okay, tingnan natin. Sige, yung mga nakakita, basa. Basa. 23:44. At nang may oras na ika-anim na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras ng ikasya. So, paano nyo i-compute ngayon yung 9th hour? Anong oras kayo mag-start? Magmula alas 6 ng umaga sapagkat ang time natin magmula sa daytime, 6 a.m. 6 a.m. up to 6 p.m., which is 12 hours. Pag sinama mo ang time sa gabi hanggang umaga ng alas 6, another 12 hours, which is 24 hours. That is Hebrew time. Ang time natin ngayon sa Gentile, ang pagpalit ng 24 hours is 12 midnight. 12 midnight to 12 midnight. So, ang oras na dinagdag po magmula sa original time is 6 hours. So, ang tanong kanina, yung 9th hour, saan tayo magsimula ng bilang? Nung dinakip si Jesus, umaga, hinarap kay Pilato, kay Herodes, kay Caiphas, and then sa mga oras na yon, nag-start na siyang iharap, litisin hanggang sa nagbuhat ng cross papuntang Golgotha from 9th hour to 12. Yan ang lakad po niya. Hanggat nakarating siya doon at pinako sa krus ng Calvary. So from 12, 1, 2, 3, which is 9th hour. So kung bibilangin mo ang 9th hour, anong oras ka magsimula? Anong oras? 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9th hour. So marami po. Marami po sa oras na yan ay hindi alam ng mga believers in God. Pinangaral kaya ito? Yes, pinangaral pero hindi kinukwenta. Hindi tinuro sa tao. So kapag hindi kinikwenta at hindi tinuro sa tao, hindi malalaman ng tao ang tungkol sa panggobyerno ng Diyos in the name of Jesus Christ. Sapagkat ini-introduce ng Diyos ang kanyang physical na kalagayan doon sa kanyang larawan
sapagkat doon sa kanyang larawan, doon siya magbibigay ng kanyang pangalan. Kasi actually, sa mga professor po, sa mga nagsusuri, alam nila na mayroong mga mahigit 72 names of God from the Old Testament. Na ang last name na kanyang ipinahayag ngayon, yung name in the name of Jesus Christ. Yan ang mystery pagdating sa Jesus Christ government. Kaya yung time na yon, yung 9th hour na yon, na competition, na kinikilala na ang Biyernes, namatay si Kristo, na ang 3 days and 3 nights, hindi po linggo lumabas ang resurrection, kundi Monday. Ang Monday ngayon ay kinikilala na first day sa Labor Day. From Monday, ang pasok hanggang Friday. Yan ang weekdays. Pagdating sa Sabado at Linggo, yan ang weekend. So, sana bilong ang 3 days and 3 nights, nabilong po ang 3rd day sa Labor Day. So, ang 7th day niyan sa tamang bilang sa first day of the week, anong araw ang 7th day niyan? Bilangin natin. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Dapat ang declaration, Lunes ang first day of the week. Hindi Linggo. Sapagkat ang Linggo, ang day of resurrection ni Jesus Christ, eksakto siya na dapat kilalaning 3 days and 3 nights. Ngunit ang Linggo, hindi pa po 3rd day, kundi 2nd day pa lang. Ngayon, lahat ng mga churches ngayon sa buong daigdig, nagsama-sama pagdating ng Linggo. Kung sabihin natin sa mga wala tayong pakialam kung Linggong pinagsasambahan nila. Kasi nga, yung tinuro, hindi pinakinggan. Sabi ng scripture dito na binasa kanina, balikan natin. In chapter 14, chapter 10, verse 14. Paano nga silang nagsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? Halimbawa, pinangangaral ito about 9 hours from the death of our Lord Jesus Christ. Pinakinggan lang pero walang pananampalataya. Pag tinanong mo, hindi alam. Kaya maraming mangangaral ngayon, hindi alam. Ano ba yan Jesus Christ government? Kasi po, ang government may competition yan. May tamang paggamit ng buwan, pizza, at oras. Yan ang handle ng government. Dahil ang katuparan ng panggobyerno ng Diyos, ayon sa Isaiah chapter 9, verse 6, mula sa Almighty God, sa kanyang larawan, ibibigay yung pamamahala, which is government. Dumating kay Mary, 6 months ng Gregorian calendar. And then, kailan tinanggap ni Mary yung mensahe? Ilang buwan sa tiyan ni Mary yung mensahe? Anong buwan na pinanganak yung pinagbuntis ni Mary? Anong buwan ng Hebrew? Anong buwan ng Gregorian? Pastor, hindi na namin yung halaw, Gospel of Grace lang kami. Ang Gospel of Grace, wala kang gagawin. Maniwala ka lang. At kapag naniwala ka, pinakinggan mo, sampalatayanan mo. Kapag sinampalatayanan mo, manatili ka. Pag nanatili ka, ligtas ka. Kasi susundan mo na yun yung turo ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo na sinulat niya. Pero kapag hindi niya susundan yun, hindi siya nanatili, wala siyang kaligtasan. Di ba? Kung titingnan mo, ganun lang ka hirap pala kung iisiping mabuti ang tungkol dito sa sinasabi ng Biblia sa paliwanag ni Apostol Pablo. Dito nga sa comment ng ating kaibigan na ito sa Romans chapter 10. Balikan natin na paano nga silang magsitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? Question mark. At paano silang nagsasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Question mark. At paano silang nangakikinig na walang
tagapangaral? Question mark din. Sa dami ng mga ngaral, sa dami ng mga tagapagturo, sabi nga niya, meron ng graduate ng Bible School. Sa dami niyan. Maring nakikinig lang ang tao, pero hindi talaga niya naintindihan yun. Pero pag hindi niya na maintindihan, ibig sabihin, hindi niya pinakinggan. Kung pinakinggan man, hindi niya naintindihan. Paano nga silang magsitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang nagsasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Kung pinangaral na, napakinggan na, at walang kalakip na pananampalataya, anong tawag sa mga taong yun? Di ba pag kumain ng tao sa restaurant, di ba nakakain natin ng restaurant, maging sa ating mga kaibigan. Pagkatapos mong kumain, anong pinag-uusapan? Ang sarap ng luto dito. Sa sunod dito kami babalik. Sabi ng isa, alam mo yung isang recipe kayo na, sarap yun. Yung nag-serve kayo ng sarap ng magaling yung order natin talagang eksakto sa oras ang sa atin. Okay ang kusinero dito. Hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, hanggang sa pagtulog mo, naisip mo yun, ang sarap ng pagkain na yun. Ngayon sa panahon natin, kahit pinakikinggan at alam ang tungkol sa pananampalataya, ngayon sinabi mo ngayon, mamaya limot na. Hindi na alam. Ito ang tinutukoy ni Mr. Isip sa kanyang tanong. Bakit kaya Isip ang apelyido nito? Tanong niya sa atin, tayo pala ay mga Sabadista. Sabi ko sa kanya, Sabadista kami hindi sa Jew, kundi kay Christ. Hindi na basta-bastang mga pagsusuri. Ito, alam ko mga ngaral to. Si Mr. Ignacio na ito. At ito na ang testingan sa panahon ngayon tungkol sa pagpapasakop ng isang tao sa isang gawain paglilingkod sa Panginoon. Kasi inisip ng mga karamihang membro, kapag siya ay napabilang na sa isang church, yung leader niya, yun na yung tagapangaral. Wala na silang concern doon sa doktrina. Actually, ito po ay para sa lahat individually, hindi ito para lang sa isang leader. Kasi po, ang lahat sinabi ni Paul, kinakailangan sampalatayanan. Bakit siya sa sampalataya? Sapagkat meron siyang napakinggan. Ano yung napakinggan niya? Mula sa tagapangaral. Kapag napakinggan niya sa tagapangaral, ang sabi ni Paul dito, sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat, verse 3 ng chapter 15, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Yun yung binanggit natin kanina, na ayon sa kasulatan, ang anak ng tao ay sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ang problema ngayon, yung 3 araw at 3 gabi, kinikilala na ang Biyernes namatay si Kristo. Nabuhay siya ng linggo. Ay doon sa binasa kanina sa Lucas chapter 3, 23, binasa kanina, chapter 23, verse 44, 9th hour, si Christ ang nalagutan ng hininga. Ngayon, ang 9th hour, which is 3 p.m. ng hapon. Pag binilang mo siya from Friday, pag kinabukasan ng Saturday, 1 araw. Sunod na alas 3 ng hapon, linggo, 2 araw. Ang linggo, dineclare ng 70. Ito nyo, sablay pa rin Tapos, ang linggo, dineclare din ng first day of the week sa mga born-again Christian. Sa Roman Catholic, ang linggo, dineclare din na first day of the week, pero ang declaration ni Constantine, 7th day of the week.
Kaya yung doctrine na yan, kung hindi mo siya papansinin, baliwala lang, basta niwala ka lang na may Diyos. Ibig sabihin, wala kang pananampalataya. Narinig mo, pero wala kang pananampalataya. Umaasa ka sa kaligtasan, pero wala ka talagang kaligtasan. Isipin mo yung pandaraya. Kaya ang tao ngayon, klase-klase ang mga nangyari sa buhay. Tingnan mo, balikan muna natin yung 15:26 ng Exodo. Exodo chapter 15 verse 26. Tingnan natin yung mga tuntunin na binigay ng Diyos kay Propeta Moises na nilinaw po dyan kung saan galing yung mga karamdaman na yan. Sapagkat ang Israel na nabihag ng Ehipto more than 445 years. So nagang ilipin sila. At ito po ang nangyayari na kung saan galing ang mga sakit na meron noon at maging sa kasalukuyan natin. Kasi sa Bible po, pag binasa mo yung sulat ng mga propeta, sabi doon, pag pinagbulay mo ang kautusan ng Diyos araw at gabi, magiging kagalingan ng iyong utak at buto. Paglinaw ng mata, pati kasama yan. Ngayon, ang dami ng malabo ang mata, ang dami ng kanser sa buto, at iba't ibang klaseng sakit. Yan ang malaking question, bakit nagkaganon? Para sa akin, hindi sa pagkain ang tao nagkasakit. Dahil sa pagsuway ng tao sa mga tuntunin ng Diyos. Okay, tingnan natin. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng ilagay ko sa mga Egyptiyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Pag sinabing tuntunin, may nakatakda na panahon, buwan, pitsa, araw, maging oras. Itong tuntunin na ito na binigay ng Diyos magitan ni Kristo para tayo magtamo ng kaligtasan, dumating si Gabriel on the 6th month of Gregorian calendar. Ngayon, dito sa 3 days and 3 nights in chapter 15, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Pag sinabing ayon sa kasulatan, from Genesis to Revelation yun. Ibig sabihin, itong declaration na Sunday, first day of the week, hindi totoo. Fake siya na declaration. So pag fake siya, mali ang napakinggan ng tao. Mali ang pananampalataya ng tao. Dahil mali ang pinakinggan niya at mali ang pananampalataya, wala siyang tiyak na kaligtasan na matatanggap. Ngayon, kung meron tayong mga kamag-anak nasa ibang mga churches, linggo nagkipag-fellowship, nakakalungkot pa yan mga kapatid. Kaya sabi ko sa mga mahal sa buhay, di bali kayo huwag mag-church. Personal kayong manalangin na lang sa Panginoon. Hindi makijoin ka sa mga fellowship na hindi tinakda ng Biblia. Ang kaligtasan kay Kristo lang. Ginamit ang araw, ginamit ang buwan, ginamit ang taon, mga pitsa at oras para sa mga taong nakarinig sa Ebanghelyo. Para sa mga taong may tamang pananampalataya. Yun. Pagkatapos, binanggit dito sa Biblia, sa verse 1, balikan natin. Ngayon, pinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo nasa inyo ay aking pinangangaral. Di ba yung question, we have two kinds of gospel. Gospel of grace and gospel of the kingdom. Yan na. Sa New Testament, mapansin nyo po, yung four gospel, ano yung meron? Mateo, Lucas, John, Marcos. Yung apat na ebanghelyo, hanggang kay Paul,
Ebanghelyo din ang tawag niya sa kanyang sulat. Yan na. Dito sa Ebanghelyo na kanyang sulat, nilinaw niya ang tungkol sa kamatayan ni Kristo. Ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinatilihan. Yan na. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo at nanatili ka, naniwala ka na talaga na si Kristo, 3 araw at 3 gabi ayon sa kasulatan base sa Mateo chapter 12 verse 14. So pag dineclare mo siya ng Biyernes na matay, hindi siya nabuhay ng Linggo, kundi Lunes. Fake ang Linggo na gathering na dineclare ng ating kinagisnan. Ayon sa Lucas chapter 23 na binasa kanina, that we have in 9th hour nalagutan ng hininga ng ating Panginoon sa Kristo. So paano ka mag-compute ngayon ng 24 hours? Natural, kung saan nagsimula, doon ka rin babase ng competition sa eksaktong 24 hours. Alas 3 siya ng hapon na lagutan ng hininga, pag kinabukasan ng alas 3 ng hapon, iyan ang kanyang 24 hours. So, Biyernes namatay. Alas 3 ng hapon. Pag kinabukasan ng Sabado, alas 3 ng hapon. Biyernes ng alas 3 ng hapon, pag kinabukasan ng Sabado, alas 3 ng hapon, isang araw pa lang. Pag kinabukasan alas 3 ng hapon, Linggo, 2 araw pa lang. Ngayon, buong mundo ngayon, Linggo, kinikilala na ang Linggo ay first day of the week. Na ang Linggo sa Roman Catholic, kinikilala ding 7th day of the week. Ang tanong, ito ba ay binasbasan ng Diyos? Alam nyo, kung binasbasan ng Diyos itong Linggo na gathering na first day of the week or 7th day of the week, ang bansa natin prosper na at hindi magkakaroon ng corruption, hindi magkakaroon ng patayan, drug trafficking, maging hindi tayo papasukan ng COVID-19. Why? Dahil basbas ng Diyos ang bansa natin. Dahil ang bansang yon nagdiriwang ng tamang tuntunin ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi nagkaganon. Tad-tad tayo sa corruption, sa conspiracy, tad-tad tayo ang lahat ng hospital ngayon. Ang daming may sakit, pila-pila, pati sa mga pagkonsulta sa doktor, ang dami. Ang dahilan dahil sa mali ang pagsunod ng tao sa tuntunin. Napakinggan nga ang Ebanghelyo, wala namang pananampalataya. Umaasa ng kaligtasan, paano siya aasa ng kaligtasan? Wala siyang pinatilihan, wala siyang naintindihan. Sabi ni Paul, sabi niya, sa pamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng tao ngayon, okay? Except doon sa mga tamang pagsunod sa Diyos, na ang Linggo kinikilalang first day of the week, maling pananampalataya yon. Kapag mali ang pananampalataya, may napakinggan siya pero hindi siya nanatili. May nangaral sa kanya pero hindi niya naintindihan. Pag tinanong mo ang mga tao ngayon, alam mo ba ang aral sa Christ government? Sabihin ng mga tao, hindi ko alam yun . Kasi walang nangaral. Dahil yung mga tao na yun, hindi rin napakinggan yung aral na yun. Dahil doon sa aral sa Christ government, pinag-uusapan, kailan siya pinanganak. Pinag-uusapan siya kasi hindi naman pwedeng uupo ang presidente kung hindi siya pinanganak . Dadaan mo na siya isang taon, 9 months. Bago uupo ang king, pag-uusapan mo na yan. Okay. Sa kaligtasan muna tayo. Sinong nagligtas? Si Jesus Christ. Nung namatay siya, ilang araw? 3 araw, 3 gabi. Saan magagamit yan? 3 araw, 3 gabi? Sa gathering service yan. Okay. Babalikan mo na naman ngayon yung
Yung pagdating ni Gabriel, dumating kay Mary sa 6 months. Pumasok sa tiyan ni Mary yung mensahe. Dinala niya in 9 months. Pinanganak niya after 9 months. Ang tanong, anong buwan, anong pitsa yun? And then, nung pinanganak ni Mary, namuhay mo na siya ng pangkaraniwang tao ng 30 years. Ayon sa Lucas. Pagkatapos ng 30 years, doon nag-start ang kanyang ministry to save and to redeem. Supposedly 3.5. At after 3 days and 3 nights, after 3 years and a half, nung hinula siya at pinatay siya, na-resurrect siya after 3 days and 3 nights. Ang tanong, sa panahon natin ngayon, sa pag-upo niya ayon sa Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, He sat down the right throne of the Father as a King of Kings and Lord of Lords. So paano ngayon ituro ang Christ government? Mabibisto. Okay? Mabibisto ang 15th, 21st century na dumating sa bansa natin. Kaya kawawa ang ating family, ang ating mahal sa buhay actually, na namatay sa iba't ibang klaseng mga sakit, na nagkaroon ng kapahamakan na hindi naintindihan ang aral na ito at malimit pinaglalaban ng maling aral. Ito yung gustong i-drive ng ating kaibigan na si Mr. Isip Ignacio. Ang sabi niya dito sa ang kanyang sulat, yung iba na dahil sa talino, magaling sa Bible, sugo na daw siya. Kaya magtatayo na siya ng religion. Ayan na. Pagka nagtayo ng religion, nagtayo, madali lang hulihin eh. Pag tinanong mo, sinong founder mo? Pag sinabi mo, si ganitong tao, mali na kaagad yun. Kailan mo tinayo? 1970, mali na rin yun. Sunod na tanong, ano ang pagkakilala nyo sa first day of the week? Naniwala ba kayo na linggo, first day of the week? Pag sinabi niyang oo, mali na rin yun. Mali lang itris eh. Yung mga nangangaral ngayon, how many independent churches ngayon? Tanungin mo. Pastor, anong paniniwala mo sa Sunday? Ano yung Pastor, first day of the week? Ano ang patunay mo sa Biblia? Sunod na lang tayo, yan ang ating kinagisnan eh. Ano bang kinagisnan ng pinag-uusapan? Diba 15th, 21st century? At kapag tiningnan mo ang history, makikita mo, diniklara ni Constantine na ang linggo ay 7th day of the week. Kinilala naman ngayon ng mga Trinitarian na nagpapatawag na born again na ang Sunday ay first day of the week, lalong lumala. Trinitarian, mga born again, ang Sunday kinikilalang first day of the week. Sa Roman Catholic naman, kinikilala na ang Sunday ay 7th day of the week. Dahil nag-join na ang Trinitarian and Roman Catholic sa isang doktrina na hindi nila alam, nagsama na sila every Sunday. Kaya pag tinanong, ano bang first day of the week nyo? Bukas. Huwebes. Saan galing yan? May propesya. At makikita natin sa Daniel chapter 9. Si Daniel chapter 9 ang nagpaliwanag niyan sa propesiyang yan. And then, if we took the mystery of Jesus Christ under His government, ituturo sa iyo ang tamang first day of the week at ang tamang 7th day of the week. Ang magturo niyan, hindi tayo, Biblia, si Jesus Christ. Kaya ang mechanism niyan from Isaiah chapter 9. So, ano bang meron sa understanding sa the mystery of Jesus Christ? Hindi mo siya maintindihan if we walk unless you live by Christ. Halimbawa po, hindi mo kinikilala ang kinagisnan na doktrina, manda ka. Kasi pag hindi mo kinikilala yan, at ang kinikilala mo ang pinaunawa ng Diyos, digmaan yun. Ngayon, kung meron kang anak na 5, pinaaral, may bayaran ka, katakot-takot, iwanan mo yung panindigan mo yun. Ito yun. Maraming nakarinig ngayon sa Ebanghelyo.
walang napakinggan. Kasi po, kulang sa pangangailangan. Marami ngayon nagsitalikod dahil sa kulang sa pangangailangan. Eh, meron na nga 7 years, tinuturoan mo, tumalikod eh. Ang habol, pangangailangan. Napakinggan yun, pero hindi na natili. Ang tanong, may kaligtasan ba yun? Para sa akin, wala. Kasi po, mas maigi pa yung walang alam na tumanggap sa Diyos kahit gaano pa kung makasalanan. Accept sa Diyos yan. Pero nakakaalam ka at hindi ka natili doon sa naintindihan mo, wala kang kaligtasan na asahan. Mabuhay ka lang sa daigdig na ito in a long suffering of your life. Hindi mo maintindihan kung anong direksyon. Mabuhay ka lang, kumain ka, uminom. Ganun lang. Pero after all, wala kang maasahan. Kasi po, walang makapagsabi nga, dahil walang bumalik na namatay ang pinsan, bumalik, "Uy, ako nasa langit." Wala din nagsabi, "Ako nasa impyerno." Jesus Christ lang. Kaya po, ang mechanism ng Christ government, siya magbulgar nito. Yung mga pizza, yung mga buwan, yung pag-declare ng first day at yung seventh day, ibubulgar ni Kristo kasi siya lang yung bumalik eh. And that is why nakapagsabi tayo ng ganon. Sapagkat si Paul, ang tumawag mismo, ang Panginoon sa kanya. Si Paul, dating berdugo, license to kill, pero nung tinawag ni Kristo, bulag siya. Iyak siya. Oh. Kaya tayo, nagkaroon po ng ganitong pag-ugnayan sa tulong ng Diyos na mapanganib na magtayo ng religion na basta-basta lang, na parang, okay, natuto na ako, in 7 years, magtayo na ako, magbukod na ako. Wrong. Tinitraining na ako in how many years magtatayo? Wrong. Kaya ako, sa sarili ko, mga kapatid, hindi ko intention na magtayo ng sarili. Kasi po, ang intention punta ng Manila, maghanap buhay, mag-abroad eh. Para pag uwi mo ng probinsya, meron kang hanap buhay na sarili. May ipon ka. Pero, di natin alam ang mga plano ng Diyos. Kung anong direction na ginawa sa buhay ko. Hanggang ngayon, sa kasalukuyan. Oh. Bala ko na iwanan ng ministry. Sabi ko, wala namang sweldo, wala namang kita dyan. Ba't ako magsakripisyo? Yung mga tao, hindi ko naman kamag-anak, kung pakialam ko dyan. Okay, uwian ko yan. Sabi, hindi papayag ang Diyos. Dinisiplina akong katakot-takot at hinarap ko yun na walang iniisip ng ano pa man. Okay, tinawag mo ko, maglingkod ako sa iyo. I-in-charge ko sa iyo lahat. Sa tulong ng Panginoon hanggang ngayon. Hanggang nagkaroon tayo ng maraming kaibigan sa page tungkol sa pananampalataya. Na dati, mura at sigaw ang inabot ko. Pero ngayon, yung malumanay ng pagtatanong, pagsusuri, na dito ko rin nakita hanggang kay Mr. Ignacio Isip, na si Pablo lang ang ginamit na apostol ng Gentile. Yes. At si Pablo din ang sumulat sa Romans chapter 11 verse 29 na ang kaloob ay hindi nagbabago. At si Apostol Juan din po ang nagsulat, chapter 14 verse 26, na ang Espiritu na susuguin na mula sa Ama ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay. No, di mo na kailangan mag-iinom ng pangpatalino para maging alerto ang iyong kaisipan at malimutin ka. Hindi na, kasi Espiritu Santo nang nagtuturo eh. So, hindi pwedeng mabigyan ng border ng sino mang tao ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Lucas, ang ibig niyang papahayagan. Ay kung pinahayagan ka ng Diyos, anong pakialam ko na pinahayagan ng isang tao ng Diyos? So, di salamat sa Diyos, yun ang sabihin ko. Pero kung mag-interest ako para magbuo ako ng sarili kong grupo ng church, para sa sarili kong interest, yan ang huwag gawin ng tao. Sapagkat napakapanganib po yan. Mahirap pangahasan ang pagiging leader, ang pagiging tagapagturo. Sapagkat dito pa lang, sabi ni Paul, kung merong pinakinggan, meron siyang sinasampalatayanan. Kung meron siyang sinasampalatayanan, doon siya manatili. Ligtas ka kung matyaga mong iingatan yun. Ay kung hindi na siya manatili doon, anong iingatan niya? Wala siyang kaligtasan na matatamo. Oh.
Pastor, paano patunayan yan? Si Kristo nagsabi, ligtas kayo kung matyagaan yung iingatan ang salitang pinangangaraw ko sa inyo. Saan ba galing ang sulat ni Paul? Di ba galing kay Kristo? Yun din ang nagsabi sa atin ngayon. And I hope, no, sa ating mga kaibigan, no, na mga nagsusuri, meron ng ibang nag-comment na sabi dito, pira-pira lang yan. Sabi ko nga, kami namimigay ng pera. Hindi kami katulad ng iniisip nila. Pero marami talagang ganon, pira-pira. Sapagkat kapag meron kang 100 membro, sa 1,000 yan, sa isang buwan, di magkano rin yun? 100,000, Sa 100 sa isang buwan, di merong 30,000. Hindi lang yun, kasi yung iba, mga givers. Pero as Office of the Bishop, strictly speaking, like the group of our Lord Jesus Christ, iniingatan yung magiging corruption. Kung meron man, mga expenses, mga gagamitin sa evangelism o ano man, hanggang doon lang. Pero yung mag-interest ka ng big amount, wala kang maasahan. Dahil sa ating grupo, karamihan mga simpleng tao lang. Pero God will provide. Kaya dito, ipinakita ang scripture na ito siguro tatalakayan natin sa ibang araw ang tungkol sa comment dito sa Sabat. At ililinaw natin sapagkat ngayon actually ang celebration natin is Lord Sabbath, Sabbath ni Jesus Christ, hindi ng Jew. No? Kasi may isa pa tayong talakayin na ang Sabbath ng Hudyo ay kinikilala ang araw ay Sabado. Na ang tanong natin, ito bang Sabbath ng Hudyo at Sabbath ni Kristo, Sabado ba parehas? No? Ngayon kung parehas po o hindi man, itong Sabat ng Diyo, kinakailangan may propesiya na ang Sabado ay talagang ikapitong araw. So, ganoon din po kay Christ. Kung si Kristo ang katuparan ng 7th day, merong propesiya din from the Old Testament na siya yung katuparan ng 7th day. So, sa dispensation naman, kung Sabado ang Diyo, Huwebes kay Christ or Merkulis kay Christ, which is 7th day. Ang Roman Catholic naman ay 7th day, which is Sunday. Ang tanong, sino ang tama sa tatlo? Yung Merkulis ba? Yung Linggo? Yung Sabado? Kasi yung tatlo na yan, actually, si Christ, 3 days and 3 nights, yung tatlo na yan, yan ang dahilan na kailangan sa Gospel of Grace, yung lahat na nagkasala at na nagkamali, kapag nanumbalik sa kanya, halimbawa mga pari, nag-aral ka ng 15 years, or kardinal, nag-aral ka ng 15 years. Pag manumbalik ka sa Diyos sa tamang paglilingkod, kalimutan niya ang nagawa mong pagkakamali. Kasi po, yung 3 days and 3 nights, yan ang sakop ng kanyang death and resurrection. Kaya ang tanong, ito bang Sabado na 7th day of the week, sinong propeta ang nag-prophesy na talagang Sabado ang 7th day of the week? Kailangan may maibigay pong sustansya niyan. Ganon din po ang Roman Catholic. Sinong propeta ang nagbibigay ng propesya na ang linggo ay 7th day of the week? Kailangan po mabigyan po ng sustansya niyan. Itong Merkulis, sinong propeta ang nag-prophesy na Merkulis ang 7th day of the week kay Christ? He is the Lord of Sabbath, or I am the Lord of Sabbath, Lucas 6:5. So kailangan po ang cross-examine by local and international cross-examine in the whole universe in any religion, kailangan po may cross-examine yan. Kung paano ang paglilinaw sa tatlong yon, kung alin yung tama, yung Merkulis, yung Linggo, o yung Sabado. So sa ibang topic po ay ating talakayin sapagkat tayo ay may pag-uusapan pa sa ibang mga pag-uusap at sa ating pansamtalang pagtatapos, no? Lobe ng Diyos, itong brother Ignacio Isip na ito ay patuloy na nagsusuri, no? Sa grupo natin, alam ko, matalas ang pagsusuri nitong taong ito. At pagpalain ka nawa na patuloy kang nagsusuri tungkol po lalo na sa pananampalataya na tinanggap namin
sa Panginoon. So, tama ang sinasabi mo na ang mangaral lang talaga yung mga sinugo ng Diyos. At yung mga sinugo ng Diyos na nangaral at yung mga pinangaralan, magkakaroon sila ngayon ng pananampalataya sa salita ng Diyos. At kapag nagkaroon siya ng pananampalataya sa salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pananatili. Pag nanatili sila doon, tiyak ang kanilang kaligtasan. So from Romans chapter 10 and 1 Corinthians chapter 15, ligtas kayo kung matyagaan yung iniingatan ang ebanghelyo na pinangaral ni Apostol Pablo sa atin. So sa atin pong pansamtalang pagtatapos, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Ngunit, God bless Brother Ray Ignacio. Ito pa si Brenda Lasso, Joel Rivera, Gahito. Actually, kung hindi nyo mga first name, kung mga palayaw lang ito, wala akong pakialam. Ang importante, nakarating sa inyong mensahe, sino man kayo, patuloy lang kayo magsuri at magtanong. At nandito kami, libre, walang bayad. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Happy Christ Sabbath. God bless.